Review Campaign, Resolution 1116. At attorney, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. So, nag-prepare na lang po si attorney yan. After po ni makahayang ay... yes? Ano yung nakita? Okay. Lahat po ba to active na mic? Hawakan ba ako mic? Ayan po, sir. Kung tapos... Ganun na lang po sa pasakya. Mas malinaw po kasi. That's mic. 1, 2, 3. The attorney restart po. Sorry, kami. Magandang hapon po sa lahat po ng ating pong reporters na narito po ngayon sa tinatawag po natin na press con. For me to issue my public apology. So let me begin. Inahako ko po ang responsibilidad sa mga nabitawan ko pong salita. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili pong biro para po magpatawa sa isang political purpose. Now I better understand the phrase, the road to hell is paved with good intentions. Di po sapat na mabuti ang ating intensyon. Importante rin po yung pong epekto ng ating pong salita, lalo na po sa ating gawa. Sa mga nasaktan ng mga solo parent, lalo na ang aking pong paghingi ng patawad at paumanhin. Hindi ko po intensyon na makasakit. At dahil meron din naman po akong solo parent na kapatid, ganon din po ang aking lola. Solo parent din po siya. Alam ko po ang pinagdadaanan ng mga solo parent. At yun po ay hindi ko po ginagawang dito. At malinis po ang hangarin po na matulungan ang sektor na yan. At siguro hindi po ito yung panahon para sabihin po kung ano yung mga programa. Gusto ko po itong hapon na to sa paghingi po ng isang heartfelt and sincere apology. Sorry po talaga sa lahat po ng nasaktan. And I promise po na hindi na po yan mauulit. Sa mga darating pong mga araw, all you will hear from me is yung pong mga issue na dapat po na maging focus ngayong eleksyon. And I'm sorry po na umagaw po ng atensyon ang aking naging biro. And sana po ay silbing aral din po sa lahat po ng ng mga public figures na may tuturing, whether national or local, na timbangin po maigi ang ating po mga salita. And I hope na yung po mga kritiko, I hope you find it in your hearts po na mapatawad po ang isang taong nagkamali. And I hope na mabigyan po rin tayo ng pagkakataon. So yun lang po. At ako pala, padagdag po na salita. Kung meron pong nananatili pong galit sa akin, tuon niyo po yung galit niyo po sa akin. Ako po ang nagkamali. Kung meron man pong parusa, sa akin niyo po ipataw. Huwag niyo po sanang idamay yung pong aking mga kasama. Wala po silang kinalaman dito. Ako po ang nagsalita. And I hope na makita po yan ng mga pasigay na wala pong perfecto, lahat po tayo magkakamali. And siguro ang mas importante po is yung pagtanggap ng ating pagkakamali at pag-amin, paghingi ng patawad na tayo po ay malagay po sa ganyan sitwasyon. Mahirap po itong ginawa ko ngayong hapon, pero sabi nga nila, di ba, buhay daw is there's always a choice between what is right and what is easy. Mas mahirap man po ito po yung tama at magiging po tayo sa mga susunod na henerasyon. So narito po ako na hihingi po ng patawad sa buong sampayanan. Salamat po. Alright, questions po? Hindi ko natin. Good afternoon, Attorney Katrina Bonito from ABS-CBN News. Salamat po. Sir, before you arrived here, your staff handed out press releases.
what prompted the change in direction? Because in your press releases, hindi po, magkaiba po yung tono ngayon yung yung statement dun sa press release. What prompted the change in direction? Alright. Kasi po yung press release for public consumption po yan na kumbaga ang focus po niyan is election. Ito pong press ko na to, ang focus po nito is yung pong aking paghingi ng patawad at paumanhin sa mga, higit lalo na po sa mga solo parents na nasaktan sa aking biro. So yun po ang reason for the difference. Gusto ko pong maipahayag at makita po ng publiko na tayo po ay sincero po na humihingi po ng dispensa. Sir, I understand that you are very apologetic already na, as you mentioned, it was not your intention to hurt them, but do you still stand by what was mentioned in the press conference, that this is a political attack, election-wise? Again, ayoko po mag-speculate, no? Pero hindi po maiiwasan na dati po hindi naman po tayo pinapansin ng national media. At all of a sudden ngayon po ay naging national issue po itong munting biro na binigkas ko sa lungsod ng Pasig. So hindi ko po maiwasan din isipin na meron ng politika sa likod nito. Pero hindi ko po yung binanggit sa aking public apology because ayoko pong malihis yung pong purpose nitong press con. Isa lang po ang purpose ko sa pagdating ko po ngayong hapon, kundi ang humingi ng apology. At again, inuulit ko po, inaako ko po ang responsibilidad sa pagbibitaw ng maling biro. Wala akong politika at sana po ingat. Tayo po ay magsilbing ehemplo po sa mga leaders na we are not infallible beings, kakamali po tayo. Pakinggan po natin ang publiko. Good afternoon, Attorney. JC Godiga po from Raptor. Sir, nag-issue po yung comment ng show cause order. So to the extent that you're allowed to reveal to us, how do you plan to respond to the COMELEC's query? Well, actually, gusto ko rin po i-comment, no? Ang COMELEC at ang DSWD. I'm not sure if meron pa pong ibang agency no, na nag-issue ng message ng pagkondena. Tama po yun. Nahanap po yan ng ating mga kababayan ng isang mabilis na pagkilos regardless kung sino po ang subject matter po ng isang inquiry. At bilang abogado po, syempre naiintindihan na po naman po natin may mga proseso po ang mga ganyang bagay and we intend to abide and comply dun po sa requirements of due process. Sir, bukod po sa DSWD and sa COMELEC, Gabriela also issued a statement. Gabriela, when it started this, they say na dapat po maging grounds for disbarment nyo, yung naging maling biro nyo, your reaction, sir? Well, siyempre po, prerogative nila yan. The organization exists to protect the rights of women. So sa tamang forum po, harapin po natin yan. So, and hindi ko po sinisisi ang Gabriela. And again, I commend ito pong mga agencies and NGOs na maagap na umaksyon. Talagang really, you are doing your job and it's for the benefit of the Filipino people in general. And kapag walang no hard feelings, tama po yun, trabaho po niyan. Yan po ang inyong purpose and ginaganap ko po. And you have my respect. Any more questions? Okay, Sira, sa tingin po ninyo, sapat na ba si Handy po para kayo ma-disqualify? You think COMELEC will accept the approach you're making now and whatever explanation you might be presenting to them? Well, I don't want to second guess kung ano po ang magiging ruling ng COMELEC. Meron din naman po akong legal team na tingnan po muna natin. No? Officially, wala pa po akong nare-receive na show cause order. Wala po sa COMELEC.
Pero expected na siguro in a few days makarating po sa akin. Kasi nakita ko na rin naman po yung Facebook post about it, but I don't have the actual copy. So, if you don't mind po, I would like to refrain from second guessing. Diba? Prerogative po ng COMELEC yan. And I don't want to say na walang ground o merong ground. It's for COMELEC to say. At ano naman po kaya ang magiging impact nitong episode na ito sa inyong kampanya? Well, on the positive side of things, at least ngayon po, we have the full attention ng lahat ng tao. Ay babantayan na po ang aming pong mga sasabihin. And sana po, ang marinig ay hindi po yung maling nasabi, kundi yung tamang nasabi tungkol po sa kalagayan namin sa Pasig. But again, hindi ko po decision yun. Decision po yun ng mga botante. But this is an opportunity rin po na magkaroon po kami ng platform. Sir, are you still optimistic? How optimistic are you that you can still move voters to vote for you following this gap during the campaign? Well, you know, as with any other politician or even journalists, our track record will speak for itself. Nahalal po ako bilang konsehal 2010. Natapos po ang aking second term, 2016. And since then po, I was active po sa iba't ibang mga organizations. Hanggang sa kasalukuyan. So it's 15 years of public service. Actually, kanina po, busy rin po ako sumasagot sa mga messages ng mga constituents, mga supporters ko po. At nakakataba naman po ng puso na marinig ko po sa kanila mismo na Tony, kilala ka namin. Papagbiro ka, pero alam namin na hindi ka ganun kung ano yung ipinipinta sa'yo sa social media. And yun po yun. At sa lahat po ng mga supporters ko po, salamat po sa moral support. Sige po. Reaction po ng Team Kayatis, ano po how is your conversation with the rest of the slate? Well, syempre, they're concerned. Diba? First of all, sa mental health po natin, hindi po birong bash yung tinatanggap ng aking FB page. Beyond that, syempre, si Ate Sara po, kinausap din po ako, and she issued me a sort of warning na attorney, diba? In the heat of the moment, sana, ano ba rin, kumbaga, realize na hindi ka naman aktivista, hindi isa kang abogado, and people expect na yung mga words that will come out of your mouth measured. At again, not to make light of things, pero hindi ko naman po itinatanggi po na nanggaling po tayo sa ordinaryong pamilya, laki po ba tayo, na sa isang environment po na in the previous times, ganun po yung mga biruan. But again, times have changed and we need to Meron ba? Attorney, from DWIC, Dr. Ferry. With this public apology, attorney, ano yung gusto nyo maging impact ito, maging epekto sa inyo mismo, sa inyong kandidato? Well, una po, nga po, na dahil po tayo ay may titulo na, so ang tinitignan na po ng tao, hindi na po yung tao, kundi yung titulo. So, ano po tayo, mas magiging aware na when you speak not as an ordinary citizen, but as a lawyer. So, better set a good example. Especially kung may involve po na mga karapatan, kagaya po ng women's rights. Diba? Bilang abogado po, syempre, kailangan po na tayo po ang magturo. And again, I'm sorry na dumabis yung salita. But
kung bubuksan niyo po ang puso ko, alam po ng mga kababayan ko yan na isa po ako sa mga tumulong sa mga solo parents sa Pasig sa aking panunungkulan. In fact, dahil pinuksan niya rin po yung topic, so na po idagdag. Part po ng aking naging advocacy, yung pong implementation ng BAUSI. No, alam naman po natin lahat na ang hindi pagbibigay po ng sustento ay isang economic abuse under the BAUSI. At marami po akong natulungan. In fact, may mga kababayan po ako na yung kanilang mister, hindi na po nagpapadala ng sustento dito sa Pasig. Pero may trabaho po sa Dubai. So, nagawan po natin ng paraan na makapagpadala po sila ng sustento. So, di pinapagigil sa President Escudero na kilala ka ng mga Pasigueño na hindi ka ganyan. Na, kumbaga, wala kang record, wala kang bad record sa Pasig na may mga record na nakastos o may mga pinastos. Kumbaga, anong gagawin po sa ito? Dapat ba na yung boto ng tao, kumbaga parang makita nila yung pagiging balas ito nila na kayo, humingi lang po kayo ng public apology. Salamat sa tanong. Siyempre, bilang kandidato, kaya naman po ako tumatakbo para po na madagdagan po namin ang aming congressman sa Pasig. Siyempre, tinitignan ko po yung iba nating mga karatig lungsod, kagaya ng Makati, ng Quezon City, Taguig, Marikina, na higit sa isa ng kanilang congressman. Nakikita ko po na maulad po itong mga lugar na to. At yung pong mga social services na tulad po sa Maynila, binabanggit ko naman po ito sa speech, na sa 3 taon pong panunungkulan ni Mayor Isko Moreno, sa gitna po ng pandemic, nakapagpagawa po siya ng mga bahay. At yun po yung hinahanap po namin sa Pasig. Sa dami po ng windows doon sa stage, bakit kasi solo parents at sarili mo ang ginamit sa jokes. Parang sinasabi mo, ikaw lang ang naka-focus na. Ganon. Ba't ganon? Maraming mga pwede. Bakit yun? Well, kayo rin ulit sa question, no? Siguro, nabuo po kasi yan, yung joke na yan, sa isang small meeting ng mga solo parent. Well, ano po sila? Sila po yung mga coordinators ng mga solo parent na nawalan po ng trabaho and lumalapit po sa amin para, dahil syempre, again, yung struggles po ng solo parent na magkaroon ng dagdag na kita. So, lumalapit po sa amin at sabi nila na sana kung kami ang palarin, may balik yung pong mga coordinators na nawalan ng trabaho. So, in that meeting po, nabuo yung joke na yan. Nakita ko po na, and in fact, sila po nagbiro ng ganyan sa akin. Nakita ko naman po na hindi naman po sila offended. So, sabi ko, okay lang pala yung ganitong joke. So, sabi ko, pwede kong gamitin sa speech. Kasi alam niyo po nyo, sa mga focuses, dami pong kandidato na nagsasalita. And hindi mo may iwasan na tumatagal yung pong pagbubo. Sometimes, kailangan ng mga jokes. But again, inaamin ko po, mali po yung napili kong jokes. Alright, to wrap things up for last na lang po. Attorney, nakikita ko po kasi kayo during the caucuses, nakasunod po kami habang kayo po ay nag-iikot sa Pasig. So, just to make shed light na lang po sa mga Pasigueños, hindi naman all the time that you are, giving jokes like that. Ano ba po ginagawa ninyo tuwing caucuses po natin? Well, syempre, dahil tayo po ay naupo bilang konsyal, alam ko po yung budget ng Pasig. Alam ko rin po yung populasyon ng Pasig. Alam ko rin po ano po ang capability ng isang highly urbanized city in terms of delivery of basic services. Aware din naman po tayo sa mga social services po na ini-enjoy ng mga residents ng ibang mga LGUs. Binabanggit po namin yan. Yung po sa South Cotabato, under po kay Gov.
Governor Tamayo. Yan, yung karatig lungsod lang namin sa Makati. May mga libre po silang mga hospital services. In fact, meron po akong nakausap, sabi niya, Tony, alam mo pa sa Makati na confine ng mga make-off for 2 months, wala kaming binayaran. Sabi ko, gusto ko yan para sa Pasig. Kung kaya yan sa Makati, I think dapat magawa namin yan sa Pasig. So yun po ang aking pagganap. In fact, pag nagsasalita po ako, 15 to 20 minutes. Pero niyo po, 80% na puro joke po na. Hindi po, kasi kung 80% po ang joke, mag-stand up comedian na lang po tayo. Purpose lang po ng joke is to lighten up the mood, isingin ng tao, para yung mensahe po na inihahatid natin, naiintindihan po nila. Okay, and ang message na lang po, attorney, to close this program. Again, paghingi ko po ng paumanhin sa sambayan ng Pilipino. Sorry po, inaamin ko po yan at hindi ko po binibigyang katwiran. And ang pangako ko po sa inyo lahat na nakasubaybay, no, at sa mga nakuha ko po ang atensyon, na I will do better. Okay, thank you very much. Salamat po sa lahat ng mga media personnel po at mainstream at sa lahat po ng napunta dito. Maraming salamat po.